lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:02 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Isa pong mapayapang umaga mga kasama ng Monday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, nakakasama natin ngayon sa kabilang silid sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Castillon. Sa digital, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ito pong inyong lingkod, Radyoman M. Saban. Magandang umaga po ulit mga kasama. Welcome. Sa isa naman po pagtatanghal, straight to the point, ngayon po Monday, 18 mga kasama sa buwan ng May 2026. Ating pong programa mga kasama, live na ho. Una sa ating Facebook o sa ating radyo, sa radyo 90.9 IFM Cotabato. Sa Facebook page naman ho mga kasama, live na ho sa DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato. Samantala mga kasama, ang ating pong text hotline bukas na rin po para sa inyo po mga concern. 0975-7805-863 0975-7805-863. Kung meron po kayong nais na mga komento sa loobin, kuro-kuro na nais mong ipadala, o di kaya naman ibahagi sa ating palatuntunan, maaari po ninyong ibahagi yan mga kasama sa ating pong nabanggit na text hotline. Ulitin ko, 0950-032-7332 mga kasama. Weather report. Weather report. Weather report. Weather report. Ulat panahon muna tayo mga kasama. Weather report. Sa pagtaya pa rin ng pag-asa ngayon pong araw ng Monday, patuloy pa rin na nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao. Particular ang Southern Mindanao mga kasama, ito pong ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ho sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan at Tawi-Tawi ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang paminsan-minsang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa ITCZ.
May posibilidad na biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na pagulan. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan mga kasama, nasa mahina hanggang sa katamtaman na galing sa silangan hanggang hilagang silangang direksyon. At ang alon naman sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Samantala sa temperatura ngayong araw ho, naglalaro sa 32.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Samantalang ang heat index sa Cotabato nasa 37 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina 5:26 at lulubog naman sa Bangsamoro Region mamaya 5:53 ng hapon. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Sa muli po mga kasama, isa pong mapayapang umaga. Good morning, Mapia Mapita. Assalamualaikum. Universal po na pagbati, mapayapa. Dahil ngayon ay Monday, nais pa rin natin na maging mapayapang buong linggo natin mga kasama. Balik sa trabaho. At siyempre, kahapon mga kasama, marami po sa mga kababayan natin, especially taga Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Kabilang na rin dyan sa may special geographic area na nasa area dati ng Cotabato Province. Nagana po ng mas malamig na lugar para hindi gaanong maramdaman yung pong malawakang brownout kahapon mga kasama. Sa inaasahan, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines mga kasama, 6:15. Inaasahan na babalik yung ilaw pero hindi pa umabot mga kasama, malayo pa. Siguro naka-advantage din para sa mga personnel ng NGCP, yung pong maagang pag-shutdown at mabilisan na pagtrabaho dun po sa kanilang ginawang maintenance activity mga kasama. Dahil 5:45 pa lang ng umaga, naka-shutdown na ang nasabing mga lugar na apektado noong pong brownout. Kahapon, maraming nag-text, nag-PM. Pasado alauna, pasado alas 3, bumalik na rin yung pong normal na ilaw. Sa Cotabato City, mga pasado alas 2, bumalik na yung ilaw mga kasama, habang ang ilang mga lugar naman, like Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ay maaga pa. Bumalik na ang ilaw mga kasama. Kaya't yung pong mga pumasyal sa ibang lugar, napaaga rin yung kanilang uwi dahil tinatansya na uuwi pagkababalik na yung ilaw. Pero hindi nangyari yon dahil mas napaaga mga kasama yung pong pagbabalik ng ilaw. Alhamdulillah, dahil mabilis ang nakabalik mga kasama doon sa inaasahan natin na matagal na brownout. Samantala mga kasama, ngayon pong araw ng Lunes, unahin muna natin sa Senado. Dahil ngayon pong araw mga kasama, magko-convene na ang Senado bilang Article Impeachment Court o di kaya naman Senate Impeachment Court dito po sa complaint laban sa ikalawang Pangulo ng Pilipinas, Sara Duterte mga kasama. At dahil dyan, inaasahan na yung pong mga defense team mula sa House of Representatives ay kumpletong dadalo para ipakita, ibahagi sa Senate Impeachment Court yung pong sinasabing mga ebidensya na umano'y katiwalian na ginawa ng ikalawang Pangulo ng Pilipinas mga kasama. Habang ang ilang mga taga-suporta, pro-Duterte at anti-Duterte mga kasama, babantay rin dyan sa may Pasay City, sa harapan mismo ng Senado, para nga matungayan, malaman kung anong magiging resulta dito po sa pagko-convene ng Senado bilang mga hurado. Habang tumatagal mga kasama, lalong umiinit ang usapin ng politika sa nasyonal. Kaya't yan yung sinasabing nakakalungkot. Instead na pagtuon ng pansin na lamang yung pong mga kakulangan ng
ng ating pamahalaan sa mga proyekto na hindi pa rin natatapos until now. O di kaya naman yung mga dapat na pangangailangan na maibahagi sa ating po mga kababayan, sambayan ng Pilipino, mas umano'y na uuna pa ang politika. At hopefully ay mabibigyan na ho ng sinasabing solusyon yung kinakaharap pa rin natin na problema mga kasama sa ating bansa. 6:11 na ho ng morning mga kasama. Speaking of kinakaharap na problema, hindi lang ho sa nasyonal ang mainit na usapin ng politika mga kasama. Kahit din ho dito sa regional, sa Bangsamoro, mainit din ho mga kasama na pinag-uusapan ang sinasabing politics. Lalong-lalo na, malapit na hong isasagawa ang first ever parliamentary BARM election o mga kasama sa darating na September 14, 2026 kung walang mababago. Kung walang mababago, kung walang mag-oppose, kung walang magiging aberya, tuloy na mga kasama ang election. Pero kapag ito naman ay ma-oppose, hindi matutuloy, siyempre, ganun pa rin. Maghihintay naman ng ilang mga araw, ilang mga buwan kung kailan isasagawa ang sinasabing tunay na eleksyon. O dahil marami pa rin napapaisip, napapatanong, minsan natatanong na rin yung kanilang mga kapitbahay, o di kaya naman yung pong mga kakilala ho nilang malapit sa gobyerno kung kailan ba talaga o kung matutuloy ba talaga ang eleksyon. 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga mga kasama. Sa Cotabato City ngayon pong araw mga kasama, umano'y malaking pagtitipon gaganapin mga kasama ng mga taga-suporta partikular ng anong grupo to? Civil Society. Magkakaroon ng mga kasama ng sinasabing malaki o malawakan o malaking pagtitipon. Dahil dyan mga kasama, magkiki-update tayo sa Cotabato City Police Office. Itong binabanggit mga kasama na emergency rally na gaganapin. Kung saan kabilang ho dito sa mga inanyayan ay ang mga miyembro ho umano ng MILF, BIAF, taga-suporta, mga iba pa na inaasang dadalo para dito sa sinasabing emergency rally ngayong araw na gaganapin dyan sa may harapan ng Bangsamoro Government Center. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang tagapagsalita, Public Information Officer ng Cotabato City Police Office, si Police Lieutenant Rosel Evangelista sa ating pong panayam ngayong umaga. Magandang umaga po, Ma'am Evangelista, sa DXMY po, EBS Abang po. Good morning po, Ma'am. MY o nanonood po. Magandang umaga po. Opo. Ma'am, any information po from Cotabato City Police Office kung may natanggap po ba kayong kasulatan na itong gaganapin na malaking o malaking rally, emergency rally dito po sa atin sa Cotabato City? Yes, Sir Ebs. Sir Ebs, meron po meron po tayong preparation ngayon po in relation po na security preparation in relation po sa ating may request po sa ating lokal na pamahalaan. Ito po ay isang magkakandak po ng peace rally in front po nga po dyan sa BGC, wherein nasabi po mga 7 a.m. ngayong May 18, 2026, wherein ito po ay inorganize po ng CSO MMG, yung Civil Society Organization Movement for Moral Governance po, Sir Ebs. Opo. So may permit na ho sila, ma'am, para ho may isagawa itong emergency o itong rally na ito, peace rally na ito dito sa atin sa Cotabato City? As of my knowledge po, Sir Ebs, sa ating dumating sa opisina, mayroon na po silang letter request and then for the permit and sa ating lokal na pamahalaan po. Opo. Per instruction ho, o di kayo naman sa natanggap po ninyong sulat mula dito sa mga magrarally ho, magtitipon ngayong umaga sa atin sa Cotabato City. Gaano po pa karami nila, ma'am, na inasang pupunta ho dito na kung saan
ito yung isa-serve ng PNP para masecure lang yung seguridad na hindi magkakaaberya itong gagawing peace rally. Sir Evs, per information from the organizer, no, they were expecting for more than 30,000 representatives from various sectors po. As per information po galing sa kanila, ito lang po yung ina-expect nilang ating organizer. This is include per information yung sinasabi nilang community leaders, civil society organization, youth groups, professionals, religious leaders, including also peace advocates and supporters po ng Bangsamoro Peace Process. Opo, ang dami kong 30,000, ma'am. Yung inaasang mga lalahok dito sa gaganapin na rally. Paano po ba ito siya i-cater ng ating PNP, ma'am? Yung dami po ng PNP natin sa Cotabato City, sapat po, ma'am, para ma-insured na magiging mapayapa itong gagawing pagtitipon dito sa atin sa Cotabato City. Sir Evs, nagkaroon na po tayo ng security plan dyan nun regarding sa event na ito. And more or less, meron na po tayong mga 300 composite security sectors, not personnel. So, we are preparing na more or less mga 300 plus po yung ating magiging madedeploy dyan. It is not only yung lang po sa FCCPO, include din po yung other agencies natin, yung Marines, yung ating RHQ, no? Yung CMFC natin with CDM din po para to ensure lang po na maging maayos din yung kanilang aktibidades as well as ma-secure po yung ating mga participants with this conduct ng peace rally po in front po ng BGC. Opo. So may instruction po ba ang CCPO, ma'am, regarding sa daloy naman ng trapiko? Alam natin na pag ganito, 30,000 ang dami. Talagang hindi lang traffic kundi bumper to bumper na siguro mayari dito. Magiging mabigat yung trapiko, ma'am. Yes, sir. So, meron na pong instruction at saka may included na po doon yung iba't ibang units natin sa CCPO wherein meron na po kaming konsepto related po sa anong gagawin. Ito po, Sir Eps, it includes po yung pagkakaroon dito aside sa nagkakaroon tayo ng security. Ito rin po yung ating i-conduct yung magkakaroon po ng smooth flow po yung traffic dyan along sa daanan po, no? Ito po yung isa rin sa mga giging ima-manage ng ating CCPO with other security sectors po. Ayun, so talagang preparado na, handa na ang PNP para nga masigurong payapa itong gagawing aktibidades ngayong araw, ma'am. Yes po, sir. Yes po, Sir Ed. Opo. Anyway, ma'am, wala na po akong katanungan. Baka meron po kayong nais na panawagan o di kaya naman payo ho sa mga dadalo, lalong-lalo na sa mga motorista. Alam natin, Monday ngayon, back to work. Siguro yung iba, tataas ang kilay. Baka maipit kasi sila ng traffic, ma'am. Yes po. Yes, Sir Evs, maraming salamat po. In behalf of our City Director, Police Colonel Chief Nimbong Kayaw, nais po namin ipaalam ng Cotabato City Police Office na katuwang ang iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan ng security sector ay nakahanda na po upang masiguro po yung mapayapa at maayos at ligtas na pagdaraos po nung ating rally ngayon, no? Na inorganize na po ng Civil Society Organization Movement for Moral Governance. Iginagalang po ng inyong kapulisan yung maari pong inyong pahayag ng mga saluubin po na mangyayari po dito sa Peace Rally. Ang aming presensya po dyan, tinitiyak lang po namin na ito po ay purpose lang po na maging maayos po at wala man anong bantay sa seguridad ng ating mga participant po ng Peace Rally, no? Nire-request din namin yung mga organizer, yung mga kalahok na hiling namin na inyong pagkipagtulungan lang po sa pagsunod sa mga itinakda po na alituntunin, lalo-lalo na po sa usapang trapiko, checkpoints, at saka crowd management po. So, tayo po ay pagtulungan lang po sa kapulisan at sa ibang sektor na nagbabantay po upang maging peaceful po yung gaganaping peace rally ngayon, no? Ni-request lang po namin yung disiplina, respeto at kooperasyon po sa Cotabato City Police Office as well as sa ibang sektor po.
maging kalmado lang po tayo, makipagtulungan, at saka po manatiling mapagmatsyag lang po tayo, no? Request din namin sa aming mga kababayan na ito po hinihingi lang po namin yung mataas na pasensya ninyo, lalo nga din na kapag magkakaroon tayo ng traffic management. Ito po one event lang po sa ngayong araw, no? Wherein kailangan lang po nating bigyang pagkakataon, as well as kami po ay nandyan din po upang to manage po yung ating traffic ngayong araw po. Ayun. Ma'am, Police Lieutenant Rosel Evangelista, maraming salamat po sa oras impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating pong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Eps, at magandang umaga po sa lahat. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista, PIO ng Cotabato City Police Office, kaugnay nga dito sa gaganapin na peace rally ng civil society organization, binabanggit. More than nasa humigit kumulang 30,000 na mga individual yung pong lalahok dito sa gaganapin na peace rally. Dalawamput-dalawang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, mga kasama sa mga motorista natin. Ngayong araw na ito, dahil binabanggit alas 7 magkakaroon o mag-uumpisa yung pong rally. I think mga alas 7 na yan, unti-unti na magdadagsan o daratingan yung pong mga kalahok dito sa rally na ito. So sa mga motorista ho, magdala ho ng maraming pasensya. Mahaba pala, hindi pala marami. Dahil kung marami, baka makukulangan pa ng isa, hindi na masasabing marami. Hindi, mahabaan na lang. Habaan na lang yung pasensya, mga kasama. Para hindi tataas ang hindi pong mga kilay. Kung wala naman din ang puputan, pero alam natin basta Monday, marami hong transaction, lahat to yan. Maski maliit na individual o mamayang Cotabateños o kaya naman Bangsamoro, talagang lalakad yan, lalabas yan para tapusin yung transaksyon dahil Monday ho ngayon, mga kasama. Para sa rerouting o mga kasama, update naman tayo sa City Traffic and Management Center. Nasa linya si Chief Winul sa ating panayam. Magandang umaga po, Sir Nul. Sa DXMY, si M. Sabang, good morning po. Good morning, magandang umaga po Sir Abang at saka mga tagapakinig natin po sa Cotabato City. Opo, ano po yung pa-instruction sa rerouting dahil magkakaroon ngayon ng peace rally sa Cotabato City? Yes, tama po kayo Sir Ebs. Pero nakakalungkot kasi dito Sir Ebs, hindi natin kumbaga hindi sila nag-coordinate sa atin ng maga. So hindi tayo naka-prepare kung anong gagawin natin immediate. Mm-hmm. Pero anyway, kagabi, tumawag sa akin si Kierne Sapra, mga around 7:30 p.m. dahil tungkol dito sa magrarally. So yun na nakaantabi naman po yung mga tao natin sa mga area kung kinakailangan natin magpa-reroute, gawin natin yan. Pero observahan po na natin. Kasi yun na nga, magkaiba yung may letter tayo na nare-receive kasi nakikita natin doon kung anong oras, gaano karami o sa particular area. So ngayon, inobserbahan pa natin para bago tayo gagawa ng hakbang. Anyway, nakantabi naman po yung mga enforcers natin na sa Rabang. Mm-hmm. Pero meron po kayong naiposte, sir, na magkakaroon nga ng rally ngayon. So ano yung mga expectedly na gagawin po ng City TMC kasama ang TEU para hindi magkakaroon ng gitgitan o di kaya naman mabigat na trapiko mamaya? Yun na nga, same as usual, Sir Ed, kung talagang sa Governor Gutierrez, ganun pa rin ang gagawin natin. Yung mga area na hindi natin pwedeng padaanin katulad ng Monjo Avenue and then dito po sa may tabi po ng Water District, sasara po natin and then sasara rin po natin yung Governor Gutierrez kung kinakailangan, kung sakasakaling talagang marami po yung mga participant po ng rally sa Reds. So, nakahanda na rin kahit na wala pang letter na natanggap ang City TMC?
Yes, kasi ayaw rin natin na maantala po yung mga daloy po ng mga traffic natin sa Cotabato City kasi unang-una yung mga POJ natin at saka yung mga motorista rin natin. So ayaw rin natin na maantala po yung mga biyahe nila sa Rapes. Opo. So, paano yan siya, sir? Sa nakikita ko namin dito po sa baba ng aming impilan, ang bahagi ng Sinsot Avenue sa right side banda, going to downtown, sinarado na ho yung daanan. Yan na nga, inano po ng ating kapulisan yan, pero yan ay kung makikita natin na talagang marami, dadagdagan pa natin yan. Gagawa natin ang paraan na malihis muna yung mga taga downtown ng mga sasakyan and then dito sa papunta ng Awang. Yun na nga, inobserba natin ngayon sa Rebs, hanggang mamaya kung ano pa yung madagdag natin, ay sasara natin na kalsada natin sa Cotabato City. Opo. So, ang mayari dito, sir, yung pong area ng Malagapas, yung sa may Matalam Street, dyan o sila dadaan, yung galing ng Awang, pati na rin yung galing ng downtown area, dyan din o sila lalabas mamaya. Yes, isa yan sa tinitingnan natin. Dito na sila dadaan sa TV Juliano, paakyat po ng PC Hill, and then Mabini. So yan pa, hindi pa natin ginawa yan, pero possible yan mamaya kung nakikita natin. So biglaan, nandyan naman ang mga tao natin sa kanto-kanto na yan. So may mga signage naman tayo. So anytime pwede natin gawin yan sa Rebs. Ano po yung magiging challenge dito sa City TMC, sir? Dahil binabanggit, marami pong mga participant, mga lalahok dito sa peace rally na gaganapin ngayong araw. Yun ang nga sa Rebs. Anyway, malaking challenge sa atin yan kasi unang-una nabigla tayo. Hindi tayo paghanda ng maayos. Pero anyway, nandiyan naman tayo. So lagi naman nangyayari yung ganitong mga activities. So, okay naman sa atin, sanay na tayo sa mga ganito sa Rebs. Yung dami po ng taga City TMC, okay pa naman din na i-deploy mamaya o ngayong araw? Yes, marami-rami rin kasi yung mga iba na taga downtown, naghugot po tayo doon para po mapunuan po yung mga kailangan natin dito sa ORG compound and then dito sa mga area na dapat natin isara sa Rebs. Ayun, malinaw po. Sa ngayon, sir, ano po yung nais po ninyong ipanawagan, lalong-lalo na sa mga motorista? Alam natin, sa kanila, o itong mga motorista natin, yung iba, mababa lang yung yung pasensya, baka kasi magkakaroon na naman ng sagutan sa daanan. Baka meron po kayong apela, panawagan, o di kayo naman ipakiusap po sa kanila, Sir Chief. Go ahead po. Ayun na nga, panawagan ko po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga motorista natin, mga biyahero, yung sa mga Cotabateños, kung hindi rin masyado importante yung mga lakad natin sa umaga, pwede natin ipagpaliban muna, gagawin na lang natin sa hapon kasi narinig naman po natin na may malaking rally po na magaganap dito po sa Governor Gutierrez. So possible talaga, naggagawa po tayo ng rerouting scheme. So maantala po yung mga sasakyan natin. So yun na nga, humingi na po kami ng paunmanin sa ngayon pa lang dahil wala tayong magawa kung di gagawin natin yung rerouting. So yun na nga, apila ko lang sa Cotabateños kung hindi rin masyado importante mga lakad natin. So ipagpaliban na lang muna natin. Yun lang, Sir Eds, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, Sir Chief Muinul, sa oras, impormasyon na hindi pong ibinahagi. At good luck po sa gagawin po ninyong pagmamando ng trapiko. Hopefully, magiging pa rin, kalmado pa rin ang lahat. Maraming salamat po, Sir Chief. Magandang umaga po. Magandang umaga rin and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng tanong, straight to the point. Lahat ng sagot, straight to the point. Ang hepe mga kasama ng City Transport and the Traffic Management Center, si Ginoong Muinul. So yun, para naman sa panig nila, wala silang natanggap na letter. Pero ang Cotabato City Police Office mga kasama, meron na ho. Pero instruction, meron na ho sila. So, maagang-maaga pa, nakita na ho natin yung pong ilang mga personahe ng PNP o City PNP nandito na sa baba ng ating station para ho i-secure yung sinasabing seguridad. Sa City TMC naman, although wala ho silang natanggap, according kay Chief Muinul, ganun pa rin, walang pagbabago. Yung mga nakasanayan rerouting ay papatupad doon nila mga kasama kung saan ang Sinsot Avenue magiging ito siya busy rin ang Governor Gutierrez Avenue particular
na gagamitin ng mga dadalong individual para sa peace rally, isasarado. So sa mga motorista, yung galing ng Awang, dadano kayo ng Matalam Street o Datuudtog Matalam Street, dyan sa may Malagabas, sa Aristen. Lalabas na kayo ng TV Uliano, going to downtown na ho. Kasama na rin dyan yung pong biyahing downtown o galing ng Super Town. Dyan din kayo i-exit mga kasama. Vice versa na ho yan ang mangyayari kung sakasakali man dadalo itong inaasahan na 30,000 individual. Tama no'y nakakarating dito sa Cotabato City para sa gaganapin na peace rally. Antay lang na konti mga kasama dahil yung pong coordinator ng nasabing magrarally dito sa Cotabato City, kukuhanan din natin ng payag kung ano naman po yung kanilang objektibo dito, ano yung kanilang stando dito, bakit magkakaroon ng rally. Dahil nitong mga nakalipas na araw mga kasama, lalong-lalo na kahapon, talagang mainit na pinag-uusapan sa social media. Ang daming bangayan, ang daming katanungan, ang daming nagsisitanungan. Ang dami rin pong napapaisip. Ang dami rin pong kulang na lang kainin ang social media. Ito pong sinasabing napipintong ano bang pwedeng term dito? Resign? O pagtanggal sa pwesto bilang ministro ng Ministry of Basic and Technical Education mga kasama. Diyan po sa Facebook page natin mga kasama na iposte na ho ng DXMY. Yung pong mga statement ho dito. Statement coming from Office of the Chief Minister, Abdul Rauf Magakuwa. Office din ho ng Ministry of Basic and Technical Education. Yung sinasabing pagpapa-resign at yung kasagutan naman para sa sinasabing pagpapa-resign din ho. OCM and the MBHT. Habang ang speaker naman ng Parliament mga kasama, naglabas din ng panawagan sa mga lalahok sa nasabing pagtitipon na isagawa ng mapayapa itong nasabing pagtitipon itong panawagan na ito. Mamaya-maya ng konti yan mga kasama, babalik ko tayo. Oras natin sa buong kapuluan mga idol. Alas 6:33 ng umaga. Standby. Tatak RMN. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Ako si Jemima Lagdamin, nagapuyo sa General Santos City. Naghubag akong duha ka tiil, ug ako tuhod. Sa kasimana ko gakamang sulod sa among balay. Maayo daw gamiton kaning UAID herbal capsule og non-sliminant oil. Testingan ako katatlo sa kadlaw. Sabayan ako haplas og non-sliminant oil. Kaloy sa Ginoo, naayo gyud ko wala na naghubag akong tiil. Aron sa pagpakgang sa mga balatian sa paglawas, pag-inom og Nance Herbal Capsule and UAID Herbal Food Supplement. Available sa tanang mga butika sa inyong mga lugar. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod pa niya ako ni Dunggan. He makes me lie down in the green pastures. Na-memorize na gid niya ang verse nga akong gi-tulo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O karon. Wow, dili ko makatuo. Ingo sa, dali kay niya nasag-o. Ay tama. Gipainom na ako siya og remind ko atong nangaging adlaw. Your rod and your staff, they Tinuod jud ang giingon nga makapabright gid ang remind ko mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind ko mix. Pila pa lang gani kaadlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind ko mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Mwah. Para sa Smart Kid, remind Choco isa ka sa siya lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Radyo mo nationwide. Mga kasama, tumpak na oras sa buong kapuluan, tatak alas 6:38 na ng umaga. RMN. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Tuloy tayo mga kasama sa ating programa. Ay umaga ho ng Monday, 18 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Diretso tayo mga kasama, nasa linya na ng ating komunikasyon. Ang isa sa mga organizer itong nasabing pagtitipon sa Cotabato City, pinabanggit multi-sectoral groups under the Recover Farm Movement, RBM. In short, RBM ho, yung kanilang ito yung kanilang grupo mga kasama, si Dato Abdeluin Sangkula. Magandang umaga po, Sir Dats Sangkula sa DXMI po. RMN Cotabato, Eb Sabang po. Good morning po, Sir. Sa lahat ng mga nakikinig sa inyong radio station, DXMY RMN. Opo. Sir, una dito sir, kayo po yung organizer nito ang nasabing pagtitipon dito po sa Cotabato City gaganapin ngayong araw. Opo, spokesperson po ng Recover Farm Movement. Opo. Ano po ba yung magiging setup po ng nasabing panawagan ito dahil based sa natanggap po naming panawagan din po, aabot ng 30,000 yung pong dami ng mga dadalo dito. Saan po ba nanggagaling yung pong mga dadalo dito, Sir Sangkula, sir? Doon po sa mga naging pag-uusap ng organizing committee, ang 30,000 po na tinatarget namin ay magagaling sa iba't ibang probinsya, maliban dito sa Cotabato City na sumasakop ng Central Mindanao Region. Opo. 30,000 galing o sa iba't ibang mga lugar sa Maguindanao del Norte. Opo. At Maguindanao del Sur po. Dalawang lalawigan, yung pong mga inaasang dadalo dito.
Opo, sir. Opo. Kailan lang ba ito, sir, napagplanuhan na magkakaroon no, ng pagtitipon dito sa Cotabato City at naging target to ang Cotabato City po and yung mga participants naman coming from Norte and del Sur ng Maguindanao? Opo. Binuo po namin ang Recover Barn Movement dahil sa nakikita namin na unti-unti nang nawawala yung mga miyembro ng MILF sa Bangsamoro Transition Authority, ganun din po sa executive agency. Kung mapapansin niyo po, noong nakaraang taon, mula nung tinanggal si Kagi Murad Ibrahim bilang Chief Minister, ay marami na rin sa mga miyembro ng MILF ang nawala sa Bangsamoro Transition Authority at ito ay pinalitan ng ilang mga miyembro na kung saan ay hindi naman inendorso ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front. Kaya nakikita namin na kailangan nang ma-recover muli yung pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao batay doon sa isinasaad ng Bangsamoro Organic Law at ganun din sa naging kasunduan sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Maliwanag po yun, sir, na sinasabi ho natin na doon sa Article 16 na Section 2 ng Bangsamoro Organic Law na the MILF shall lead the BTA without prejudice to the participation of the MILF. So maliwanag po yun. Pero napansin na po ninyo at nakita na ng sambayan ng Bangsamoro na hindi na po ito nangyayari. In fact, sa ilang mga pagkakataon na itong nakaraang panahon, naging minority na yung MILF po sa BTA. So yan po yung stand ho ng multisectoral group under Recover Barn Movement. Kaya ho magkakaroon ng rally dito po sa Cotabato City, Sir Sangkula. Yes, Sir Ebs. Opo. Mga anong oras po ito siya? O ilang oras po bang isasagawa itong rally ho dito sa atin sa Cotabato City, Sir? Inshallah, mga alas 8 magsisimula ng aming programa at unti-unti na rin dumarating yung ilang mga kasamahan namin dito sa Governor Gutierrez Avenue. Opo. May kopya na rin po ba kayo o meron na rin po ba kayong permit, sir, mula sa ating mga kinaukulan at otoridad na isasagawa itong rally na ito ngayong araw? Yan po, sir, ay na-coordinate na natin. Kino-coordinate po natin sa City Police at ganoon din po sa City Traffic. Opo. Ang daming dadalo, sir, no? 30,000 more or less from Cotabato City and Maguindanao del Norte del Sur. Paano po ninyo ito, sir, i-cater na masigurong hindi ho gagawa ng alinmang masasabi nating gulo, if ever man, pero wag naman sana. Paano po ninyo ito sila, sir, i-cater, sir? Ang dami, 30,000. Sir, ang pinakalayunin po ng pagtitipon na to ay isang peace rally po, no? Wala po tayong balak na gumawa ng hindi kanais-nais para sa ating syudad, para sa ating rehiyon, at para sa ating lipunan, kundi ipinapahayag lang ng mamayang sambayan ng Moro na hindi na nararapat yung mga nangyayari ngayon. Kaya nga isinagawa namin ang pagkilos na ito para ipahayag ang damdamin namin sa mahabang panahon, lalo na noong nakaraang taon, mula nung minamanipula ni Secretary Galvez yung pagtatalaga ng ilang miyembro ng BTA na kung saan ay hindi na naayon sa naging kasunduan. Kaya ito po, dapat isang welcome development ito na instead na humantong sa mga kaguluhan na yun ang ayaw natin mangyari, isinagawa natin yung pagkilos na ito para ipahayag sa national government at ganoon din sa pamunuan ng BARMSA ngayon. Opo. So ang nilalaman ng panawagan, sir, may kaugnayan po sa implementasyon ng CAB. Tama po ba, sir? Tama po yun, sir. Opo. Bukod dito, sir, meron pa bang ibang panawagan ng inipong grupo sa rally na ito ngayong araw? Kaugnay po niyan, sir. Kailangan po maibalik si Kagi Murad Ibrahim dahil yun naman po yung naging usapan na kung saan dapat yung Central Committee ang magsasabi kung sino yung
magiging chief minister at sino din ang dapat bubuo sa 41 na members. Pero kung mapansin po nyo ngayon, wala na pong 41 yung BTA at hindi na po siya MILF-led. Opo. So ayun, yun pala yung kasama sa mga panawagan ho ninyo maliban dito sa implementation ng CAB, Sir Sangkula. Yes, sir. Opo. I don't know kung kasama rin po ba sa inyong panawagan itong pagpapa-resign no, sa isa o sa mga leader ng MILF, si Mohagir Iqbal bilang minister ng MBHTE, Sir Sangkula? May implications, ganun na din po yun kasi nga matandaan ninyo, walang naging pagkilos, di po ba? Mahaba yung sabar ng Bangsamoro nung tinanggal nila si Kagi Murad, nung pinalitan nila ang ilang miyembro ng BTA. Ang pagtatanggal, ang balak na pagtatanggal kay Sir Iqbal ay hindi lang po ito ngayon. Naputol yung... Balikan natin mga kasama si Sir Sangkula. Naputol yung unlimited pero limitado na pantawag. Sumasabay yung tawag namin dalawa. So ayun mga kasama, no, inaasahan 30,000 na mga individual yung pong dadalo ngayong araw according sa organizer ng rally na ito. Sir, pasensya po, naputol sir. Go ahead po. Pasensya po, naputol sir. Pakituloy lang po sir. Opo. So mapansin po ninyo na hindi lamang po ito nangyari ngayon, no? Kung hindi mula noong tinanggal nila si Kagi Murad, pinalitan nila ang ilang mga miyembro ng BTA na kung saan ay endorso ng Central Committee, hindi po to pinansin, no, ng national government. Nung panahon na yon, ang secretary ng OPAPRO ay si Secretary Galvez at ito po ang nakakalungkot dahil si Secretary Galvez ay may ilang mga pakikipagsabwatan sa ilang mga leader natin dito na kung saan ay hindi nakikilala ang mga naging kasunduan sa pagitan ng MILF at ng Government of the Republic of the Philippines. Opo. Ano yung mga Sige po. Kaya nga po itong balak na pagtanggal kay Sir Iqbal ay bahagi po ito ng buong disenyo na para unti-unting mawawala yung ilang mga matataas na opisyal ng MILF sa BTA at ganoon din sa BORM government. At tingin namin ay hindi ito makakatulong para isulong yung usapin ng pagkapayapaan kung ganito yung mga pagkilos na gagawin laban sa MILF. So ano yung magiging implikasyon nito sir na kung saan nakatakda nga na alisin ipapa-resign yung pong minister ng MBHTE? Ang isang implications po niyan dahil una-una hindi na kinikilala, no, yung mahalagang papel ni Sir Mohagir Iqbal doon sa peace process. At alam naman natin yung naging critical na contributions niya sa peace process. Sinasabi po natin na walang BARM kung wala ang Comprehensive Agreement of the Bangsamoro at wala din ang CAB kung hindi po pumirma at sumang-ayon ang MILF doon sa CAB noong 2014. Kaya maliwanag po na in fact, kung mababasa po ninyo doon sa CAB na yon, na kung saan hindi na sumusunod ang national government dahil nakalagay doon na yung parties, ibig sabihin ng MILF at ng GRP, ay commit to faithfully abide, no, by honor, respect, implement and entrench the agreements and disagreements and nurture the integrity of the whole peace process. Lahat na po ng nakasaad dito doon sa page 4 ng 5-page na comprehensive agreement ng Bangsamoro ay hindi na religious po na susunod ng national government. Kaya gusto pa namin iparating na yung usaping ito ay hindi lamang usapin ng internal sa loob ng BARM, kundi usapin ito ng ongoing peace process sa pagitan ng MILF at ng GRP. Ayun. So, ang tanong ho dito, sir,
instead na national po yung pong pupuntahan ng inyong pong grupo, itong multi-sectoral group at the Recover Bar Movement, bakit po sa Cotabato City, particular sa Bangsamoro Government Center, at kanino rin po ninyo i-address itong panawagan na ito? Gusto namin i-address ito kay Chief Minister Abdul Rauf Makakwa dahil mahalaga ang role niya bilang itinalagang Chief Minister. Bagamat yun nga po na ang aming panawagan, isa sa mga panawagan namin ay dapat balik ulit tayo sa CAV, no? Hindi natin dapat hayaan na alipustain, hindi natin dapat hayaan na pawalang vista na lang kung ano yung naging kasunduan. At in fact, yung paglalagay mismo kay Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ay isang malaking katanungan dahil hindi ito naayon doon sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. At ganun din po sa Bangsamoro Organic Law, lalong-lalo na yung Article 16, Section 2. Opo. So, kayo ba sir, sa grupo po ninyo, naniniwala ba kayo na ito'y papakinggan ng punong ministro ng BARM, itong panawagan ninyo na pakinggan kayo para hindi matanggal kung sino man yung tatanggalin at mabalikan yung nilalaman ng Comprehensive Agreement ng Bangsamoro, sir? Sangkula? Umaasa po kami, Sir Ebs, dahil nga more or less 50 years ang pinagsama nila, no? Sila ni Sir Mohagel Iqbal, ni Kagi Murad Ibrahim. Yung mahabang panahon na yon ng pagsasama, sa kanilang pakikibaka, sa kanilang mga sakripisyo, ay hindi dapat mawala dahil lamang sa posisyon o kapangyarihan na kung saan hindi naman nagtatagal, no, sa bawat isa. Kaya hindi rin po ito magiging sustainable kahit tinanggal nyo o tatanggalin nila si Mohagel Iqbal. Hindi po ito ang solusyon, no, para makamit yung kung ano yung minimiti ng Bangsamoro, lalo-lalo na doon sa isinasaad ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Kaya maliwanag po ang panawagan namin. Gusto namin maisip at maramdaman ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na itong panawagan namin ay dapat napag-uusapan. Kung mayroong mang proseso na sinasabi na doon sa Commission on Audit, hayaan po natin gumulog yung proseso na yon. Dahil doon naman po sa nasaging kasagutan, halimbawa po ni Sir Iqbal, ay hindi po ito final. Ito ay preliminary findings. At mayroon namang proseso ang hiwalay, no, yung Commission on Audit kaugnay sa bagay na yan. Hindi po ito criminal investigation, no? Bagamat may mga lawyers kami na po pwedeng magpalawig pa sa bagay na yan, pero ang para sa amin lang, sinasabi namin, hayaan natin ang proseso ng Commission on Audit, pero yung pagtatanggal, in fact, hindi lamang yung pagtatanggal, kundi yung pagpapalit pa, no? Noong nakaraang pagpalit pa ng BTA, ay hindi na po makatarungan para sa Bangsamoro. At hindi na rin, unfair na rin po ito doon sa MLF na kung saan ay kasama po ito sa pumirma sa kasunduan. Alam nyo, Sir Ebs, isa pong malaking bagay, no, na dapat sanang isipin na bakit ho ba hindi dapat natin asikasuhin yung mga ganitong bagay at pinag-uusapan, dinadaan sa dialogo? Kesa man po na ibalik natin kung ano yung mga naranasan natin for the last 20 to 30 years, di po ba? Na kung saan ay magulo, may giyera, hindi umunlad ang ating reyon dahil sa kaguluhan. Itong proseso na po ito ay in fact dapat magpasalamat tayo dahil idinadaan natin sa mga ganitong pagkilos, idinadaan natin sa mga pag-uusap. Kaya kami po ay umaasa kami na makinig, no? At kailangan magnilay-nilay si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga pagkilos. Alam ho namin na medyo mainit na yung panahon ngayon, lalong-lalo na kung matuloy ang September 2026 elections. Nakikita namin na ito ay bahagi ng pagkokonsolida para sa inaasam-asam niya na manatili sa kapangyarihan. So yun po yung aming panawagan na hindi po yan magtatagal, hindi po yan sustainable yung ganitong mga aksyon ni Chief Minister with all due respect at sana ay makinig siya sa mga hinaing ng sambayan ng Bangsamoro.
Ayun. Sir Sangkula, nais ko pa sanang palawigin itong usapin na ito dito po sa gagawin po ninyong rally pero kinakapos po tayo ng oras. Baka meron po kayong nais na ihabol, pakiusap sa mga inyo pong mga kasama, ganun na rin po sa mga nakikinig at nanonood ngayon pong araw na ito sa DXMY. Maraming salamat kasamang Ebs. Nananawagan po tayo sa lahat ng mga kasama natin na dadalo sa mapayapang pagkilos ngayong umaga. Lalo-lalo na sa mga bumubuo ng Recover Bar Movement at sa lahat po ng Sabayang Moro na kung inyo pong nakikita na hindi na nararapat yung mga ganitong aksyon ng kasalukuyang pamunan ng Bangsamoro Government, iparating po natin sa kanila. Handa po kaming humarap, handa po kaming makipagdialogo, handa po kaming iparating sa kanila kung ano po yung hinaing ng Bangsamoro sa kasalukuyang sitwasyon dito sa BARM. So yan lamang po at maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sir, Dato Abdul Win, Dad Sangkula, maraming salamat po rin sa oras, impormasyon, sa inyo pong ibinagi, sa ating po mga tagapakinig at siyempre, good luck po sa inyong gagawing rally. Hopefully, magiging mapayapa ito hanggang sa pagtatapos po to. Pagtatapos at sa inyo na rin pong pag-uwi, maging safe po ang lahat. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Maraming salamat po kasamang Ebs. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Mga kasama si Ginoong Abdelwin Dad Sangkula, spokesperson ng multi-sectoral group under Recover Bar Movement, na kung saan yun nga, naka-address pala yung kanilang panawagan sa Interim Chief Minister ng BARM, Abdul Rauf Magakuwa. At umaasaw sila na papakinggan sila na kinakailangan umanong babalik sa usapin sa nilalaman ng CAB. At kabilang na rin una dito sa kanilang panawagan mga kasama, panawagan sa national na full implementation ng CAB, itong Comprehensive Agreement ng Bangsamoro. Pangalawa naman panawagan nilang ibalik si Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa kung ano man yung naging kaniyang posisyon sa unang transisyon. Pangalawa, itong usap-usapan din ng mga kasama na pagpaparesign sa ministro ng MBHT Muhager Iqbal. Ang mga PNP personnel mga kasama sa baba ng ating impilan, naka-deploy na naka-ready na. Wala pang mga breakfast yan pero may dala-dala yan silang mga malunggay pandesal. Yan ang pinaka-safe at mabilis na pantanggal gutom, malunggay pandesal. Dahil sa buong bansa mga kasama, napapalibutan na tayo ng malunggay pandesal. Straight to the point. Mga kasama, tanggap tayo ng reports bago pa man magkapaalam. Mahigit 1,000 mga BF formal ng partido formal nang nanumpa sa BFP na ginanap dyan sa may Midsayap sa pangunguna ni Member of Parliament Boots Malang. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansaw. DXMY RMN Report. Formal nang nanumpa sa ilalim ng partido ng Bangsamoro Federalist Party ang mahigit 1,500 miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, kabilang na ang mga brigade commander at mga battalion commanders na ginanap na mass oath-taking ceremony sa gymnasium ng Southern Christian College sa bayan ng Midsayap sa lalawigan ng North Cotabato nitong araw ng Sabado. Pinangunahan ni SGA Administrator at BTA Member of Parliament Boots Malang ang naturang aktibidad na dinaluhan ng iba't ibang leader at opisyal mula sa Bangsamoro. Kabilang sa mga dumalo sina party nominee Abdul Wahid Tundog, MP Attorney Nagib Sinarimbo, Madam Dulia Sultan at Jorin Kasim na nagpahayag ng suporta sa pagpapalakas at pagkakaisa ng partisipasyon ng mga dating mandarigma sa larangan ng politika at pamahala. Ayon kay MP Malang,
Samantala, binalahan naman ni 118 Base Command Commander Abdul Wahid Tundog ang kanyang mga field commander sa ground. Naggawin nilang lahat upang may panalo ang kandidatura ni MP Boots Malang sa unang distrito ng Special Geographic Area. Samantala, nagbigyan naman ng fitwa si BFGS Mursid Abdul Maula Gandawali sa mga supporters. Kasama sa DXMI 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tataka Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansal sa balitang yan. Samantala, higit 500 pamilya naman apektado ng baha dyan sa may Northern Kabuntalan. Ayos, tumanggap ng ayuda. Sa detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Mismong si Maguindanao del Norte Governor Dato Toco Mastura ang bumaba sa Northern Kabuntalan kasama sina Vice Governor Dato Marcial Sinsuat at ilang sangguniang panlalawigan member para magbigay ng ayuda sa 550 na mga residenteng apektado ng pagbaha sa bayan. Sa panayam, sinabi ni Governor Mastura na agad silang nagpulong-pulong sa provincial government upang pag-usapan ang agarang pagtugon sa naturang sitwasyon. Dagdag pa niya na nakasanayan na umano niya ang agarang pagtugon sa oras ng kalamidad, lalo na sa flash flood kung saan madalas na nararanasan ang pagtaas ng tubig tuwing malakas ang pagulan. Actually, biglaan po itong akan namin dito ni Vice pati si dalawang board members, masulat sa kasi Big Boy. Kasi po dito sa rush flood po dito. Kung kanya, kahapon na balitaan namin ni Vice na may rush flood dito, kaya pina-schedule namin kagad na kahit na Sabado, pupunta kami. Kasi sakuna ito, hindi natin trabaho lang tayo kung may office hours. Gaya nito mga sakuna, anytime of the night of the day, Saturday man, holiday man, kailangan gagalaw tayo. Kasi yan ang kailangan ng mga tao sa atin na paano tayo magsilbi. Kaya nandito kami ngayon, kasama si Vice Governor, itong dalawang board member, para po mag-deliver tayo ng mga kabuhayan sa mga taong na ng rush flood. More than 500 heads. Marami po, nakikita po ninyo yan. Rye, mga canned goods, yung canned goods natin, mga class na canned goods. Pinasalamatan naman ni Northern Kabuntalan Municipal Councilor by Mary Jen Bayam, si Maguindanao del Norte Governor Dato Toco Mastura at buong provincial government sa kanilang natanggap na ayuda sa ilalim ng DTOM program ng gobernador. Ayon kay Councilor Bayam, kabilang sa kanilang pinasasalamatan ang mga lider ng lalawigan at iba pang matataas na opisyal, pati na rin ang mga board member at kasamahan sa serbisyo publiko na aktibo manong tumulong sa naturang inisyatiba. Ang aming taus-puso sa salamat sa ating puting governor, kay Governor Toco Mastura at sa ating Vice Governor Dato Marcial Sinsuat, sampu ng kanyang mga kasamahan ng mga board member, Ida, board member Masur, ang buong team P-Dream ng probinsya ng Maguindanao. Dahil kami dito ay binaha dito lang banda sa Damatog and sa Gayunga. So in behalf of our municipal mayor, Dato Bayam Dilangalen, ang aming taus-pusong pasasalamat sa agad-agarang aksyon ng probinsya ng Maguindanao del Norte. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Juldy Mapalaw. Samantala mga kasama, Dole 12,
Pinag-aanda naman ang implementasyon ng Tupad Tuloy Pasada. Sa detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, makapagbigay ng agarang kita sa mga tsuper, suportahan ang sektor ng transportasyon, makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng public service activities. Ang mga layunin ng nakatakdang ipatupad na Tupad Tuloy Pasada ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay DOLE Region 12 Information Officer Charles Kevin Bataga, ang Tupad Pasada ay ipatutupad sa ilalim ng Uplift program ng gobyerno bilang tugon sa energy crisis. Focus ng programa ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon at ipatutupad pa lamang ito sa iilang mga rehiyon kung saan kabilang ang Socsargen. Nasa initial stage pa ang DOLE 12 bilang bahagi ng paghahanda para sa mas malawak na rollout nito sa rehiyon. Sa kasalukuyan, isinasagawa pa ang koordinasyon sa pagitan ng DOLE 12 at mga lokal na pamahalaan, transport groups at iba pang katuwang na ahensya upang matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo at mga lugar na prioridad para sa implementasyon. Ayon kay Bataga, uma-assiste din ang DOLE 12 sa Bangsamoro Region, partikular sa Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB para sa implementasyon ng Tupad Tuloy Pasada. Ang tinig ni DOLE 12 Information Officer Charles Kevin Bataga. Ang mga makakabenepisyo ng Tupad Tuloy Pasada ay ang mga tsuper ng pampasaherong jeepney o PUJ drivers, iba pang public utility vehicle o PUV drivers, mga manggagawa sa sektor ng transportasyon na apektado ng mataas na presyo ng langis, truck drivers o naghahatid ng agricultural products at transport workers na nagbibigay ng mahalagang suporta sa operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang beneficiaries ng sahod batay sa umiiral na minimum wage sa kanilang rehiyon sa loob ng 10 hanggang 30 araw na trabaho. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nais ko pa sanang palawigin mga kasama, ngunit sumobra na. Hindi lang kinapos kundi sumobra pa. Maraming salamat Radyoman Daisy. Mga kasama sa mga nagpadala ng mensahe dito sa ating Facebook page. Good morning, Mon Nava o Mon Nawara. Si Eman Santiago, Romeo Fernandez Collado, si Randy Santisas, Wahida Akan Mamanapat, Gemini Rossi, Sembay Adam, Ohay Prajamuda Jaguni, si Bay Umukul Sumitimbang Waya, si Main Masukat, at ng iba pa. Sorry po. Si Sir Amay Samrud, at ng iba pa. Bukas, bawi tayo. Marami pa sana mga mainit na usapin pero talagang hindi ho nagkakasya ang isang oras na talakayan. Ano pa kaya kung nandito si manager? Ngayon po mga kasama, Monday, 18 sa buwan ng May 2026. Sa ngalan ng ating station manager, ang ating partner, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Mga kasama naman natin sa kabilang silid sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Casillon. Sa digital, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ating coordinator, Radyoman Maestro Ray Bansao. Ito pong inyong lingkod, Radyoman Ebs Abang. Magandang umaga, Tatak RMN. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.